silbi pagkababae niya. Mag-work siya katulad ng lalaki. Oo, kasi nga yung nagre-reklamo na kinasal siya sa Sigbin daw, di ba? Ang hirap ng ano, hindi naman nakapag-thirst trap yun. Walang ibang ginawa kundi magnangangat din. Ano kaya natin eh? Yes! Katrabaho ka pag pangit kang babae, wala kang advantage. Hello mga stories, welcome back sa mga random reaction show dito sa ating channel mga stories. Ako pala si Michael, no? At may re-react tayo ng dalawang video. Hindi ko however, no, hindi ko muna kayo ipapakita itong video na to. So maririnig nyo lang ay audio. Okay? At audio lang at anonymous din yung sino ba yung nagsasalita. Okay? Ayon doon sa clip na yun. So, mga stories, no, kasi ayoko kasing gamitin ito para, alam mo yun, gagamitin yung parang branding nila ito, yung parang, alam mo yun, yung gagamitin nyo, tapos parang mangingay sa social media, ayoko ng ganyan. Kasi halata ang crowd chasing ang datingan sa akin dito. Kasi ang topic nito ay tungkol ito sa mga kabadingan o yung mga yung LGBTQIA plus yung tinutukoy dito at yung mga babae. So, dalawa yan. Okay, dalawa yung pag-uusapan. So, unahin natin ito yung yung against naman sa mga kabadingan niya, no? So, play natin sa inyo. Nasa aking groups nilagay ko muna. So, ito muna i-play ko sa inyo, no? At pakinggan nyo, okay? Kasi ako gusto ko na talaga prangkayin sila, pre. Against ako sa kabadingan, pre. Tingin ko sa bading, may mental illness. May sakit sa utak, may toyo yan. Totoo naman. Totoo. At against ako sa prinsipyo nila, against ako sa kababuyan nila, hindi yan pinapaboran ng religion ko. Yeah. At wala akong pakialam kung ma-open yung community nila. I don't give a shit. Hindi ko trip ginagawa nyo, hindi ko trip ugali ninyo, hindi ko trip pinaglalaban ninyo. At ayoko supportahan yan. Pero kung ikaw tao ka, bading ka, harap ka sa akin, waiter ka, kain ako dyan sa restaurant mo. Tao sa tao. Tao sa tao, we Yeah. ourselves as human. Tao sa tao, yeah. Diba? Hindi naman porket ayoko sa prinsipyo mo, babastusin kita. Yeah, Hindi tao naman sa tao. ganon. Hindi naman ganon. Kunyari bading ka, pero tao sa tao ka dito. May delikadesa ka nakipag-initiate sa amin. Hindi ka makaka sa amin ng... Kagaya ng parang ayaw mo sa terorista, pero hindi naman porke ibig sabihin nun parang sasaksakin mo na pag nakita mo siya sa person, di ba? Alam di ba? Pero ayaw mo sa utak niya, ayaw mo sa pinaglalaban niya, di ba? So, ganun ako. And siguro pinaka-lesson dito sa pinag-usapan natin, masyado na nga nagiging malambot ang mga magulang at society nowadays. Siguro dapat dagdagan natin ng konting kamay na bakal. Sobra lang siguro yung 90s. I would say, sobrang tigas din naman kasi talaga ng kamay na bakal to. So, tapos na yung iba po na may trauma. 30 na may trauma ka rin. May mga ganun kasi sobra talaga. Yung sa akin, parang sa akin, masasabi ko yung trato sa akin na kamay na bakal, tama lang. Yung solusyon nga para sa akin sa nakikita ko. solusyon mo? Kalambutan ngayon, kamay na bakal. Diba? Wag wala. Pero, wag di naman sumobra. Dapat meron pa ring May kamay na bakal. Siyempre, Love magpula ka pa yun! rin. Sa akin, love yun! Yung kamay na bakal na ginawa sa akin dati, love yun kasi handa ako ngayon. Hindi ako mapalubog ng kahit sino. Cancel. Ulul, binugbog ng ka. Okay, so yun yung clip na yun. Okay, so ngayon ang ko dito, no? Aking thoughts ko dito. Sige, diretsoin natin, no? May dalawang layer dito, no? Una, yung sinasabi niyang tao sa tao. Maganda sana yun, yung kung totoo at kompleto. Pero nababasag yung mensahe niya dahil sa mga salitang mental illness, yung wala akong pakialam, yung at yung paghalintulad yung sa about sa terrorist, diba? Yan yung mga linya na hindi niya na opinion lang kung nagiging paninira at saka yung yung pangalawa yung claim na mental illness na pagiging bakla at o LGBTQ na di ba? Mali yan sa modern na medisina, psikolohiya, no. Historically, oo, matagal na panahon na stigmatized to, no.
Pero in fact, mga stories, no, noong 1973, inalis na ng American Psychiatric Association sa DSM ang homosexuality bilang disorder. At noong 1990, mga stories, ay inalis din ng World Health Organization sa International Classification of Diseases. Ibig sabihin, hindi ito sakit sa utak, no? Sa standards ng science ngayon. No? Ngayon, philosophy ng ang usap dito, may karapatan ba siya magka-opinion? Yes. The answer is yes. Free speech naman yan. Yes, oo. Pero may limit yan sa aspeto ng ethics. Kung susundin natin yung harm principle ni John Stuart Mill, no? Well, okay na paniniwala mo hanggang hindi ito nagdudulot ng actual ng pinsala sa iba, no? Ang problema, mga stories, kapag sinabi mong mental illness, sila at kinukumpara mo sa terorista, di ba? Ang nag-aambag ka sa klima ng diskriminasyon, no? B-word, pagtatanggal lang sa trabaho, paglayo ng pamilya, at minsan, karahasan, kaya hindi lang ito personal preference. Ito may social consequences. So, pati yung yung mga religion niya, no, yung religion niya, yung rason. Sige, respetuhin natin na may reliyosong paniniwala, no. Pero kahit sa sa religion, may concept na rin sa dignity ng tao. Kung ang resulta ng paninindigan mo ay panlalait, pagmamaliit o pagtanggi sa pagkatao ng kapwa, doon na magkakaproblema. So yung kamay na bakal na sinasabi niya, yung naman yung solusyon, yung kalambutan ng society. Well, kailangan tayo mag-ingat diyan, no? Kaya historically, okay, yung kamay na bakal na pag sa mga pamilya at lipunan, no, madalas nabubunga ito ng takot, hindi disiplina, madalas obedience lang, no, hindi character, okay? So, kung stoic ang lens dito, no, ang tunay na lakas ay self-control at justice, no. Hindi yung durugdog ng insulto sa isang grupo para magmukhang matapang. Madaling magmura, mahirap maging makatarungan, no. At isa pa, mga stories, no, is line siya na parang ayaw ko sa prinsipyo nila, no. Well, okay. Ano bang prinsipyo ang ayaw? Kasi minsan hinahalo-halo. Pagiging LGBTQ versus certain behaviors, no, na pwede naman gawin kahit sino mang sexuality, no, versus activism na may iba't bang tono, no. Kung ayaw mo sa kababuyan, hindi ayaw mo sa kababuyan, hindi naman sa orientasyon, kasi may straight na kababuyan. Kung ang ugali ay issue, doon na lang tayo sa magiging logical. So, ang ko dito, no, ang bottom line dito, pwede kang ma-disagree sa certain ideas, pero huwag mong i-diagnose ang tao ng sakit dahil lang sa kung sino sila. Huwag mong ihambing sa terorista at huwag mong ipakete kung yung insulto as truth, no? Hindi yung tapang, no? Kadalasan, kakulangan yun sa empathy at education. So, mga source, ito yung classic na na tao sa tao daw. Pero may dalang labels na nakakasakit. Kung gusto natin ng mas matinding diskurso, well, simple lang, no? Unahin natin yung human dignity. Iwalay ang facts sa feelings, at kung religion ang basihan, no? Well, siguraduhin natin na hindi nawawala yung compassion. Hindi mo kailangan sumang-ayon sa lahat, pero may responsibilidad ka sa bigat ng salita mo. Okay? So, ngayon, mga stories, kayo, anong sa palagay nyo? Saan ba dapat guhitan ang opinion ko lang kapag na-apekto na sa dignidad ng iba? O paano mo harapin ng kaibigan mo o kamag-anak na may ganitong pananalita, no? Calm ba ang usap o cut off agad? Well, comment down below at pag-usapan natin yan. So, yun yung topic yun sa mga alpha male. Well, mga stories, so next topic tayo, mga stories, ito na. Next topic tayo. Ito naman yung from the kabadingan, ito naman sa mga kababaihan. So, ito naman siya. Oops. Wait lang.
wala rin silbi pagkababae niya. Gago pag pangit ang babae, wala rin silbi pagkababae niya. Mag-work siya katulad ng lalaki. Oo, kasi nga yung nagre-reklamo na kinasal siya sa Sigbindo, di ba? Ang hirap ng ano, hindi naman nakapag-thirst trap yun. Walang ibang gano'n, kundi magngangangal natin yung kasalayan natin eh. Yes! Katrabaho ka, pag pangit kang babae, wala kang advantage. Para ka lang ding lalaki na normal. Na kailangan mong kumayod sa kung saan, sa bakery, o mag-nurse ka, or what, any career. Basta trabaho pang lalaki ka pa rin. Pero kung maganda ka, welcome to easy life. Pwede ka magyate, pwede kang pumunta ng COD, Honda Spot, kahit wala kang kilala doon, putang ina, may makukonect ka, may tsura ka eh. Di ba? Pwede ka dumrap kahit saan. Yeah. Yes, pero kung pangit ka, putang ina, magbubuhat yan, pre. Oo, tatrabaho yan, papawisan yan. Double standard sa Hindi double standard yan, legit yun, tol. ng katotohanan. Walang shortcut ang pangit na babae. Anong shortcut nila? Sige nga, bukod sa kailangan maging komedyante sagad. Parang ano yun? So, ito na. So, yun yung ano niya, yung kanyang statement niya, no, about sa mga babae. So, ngayon, mga stories, no, ito, diretso natin, no. May totoo at mayroong maling-mali. Una, totoo na may lookism at beauty privilege sa totoong buhay. No? Hindi na bago yan. Kasi mas madalas, na napansin na mas madalas na ma-entertain at minsan, mas madalas pagbigyan yung taong pasok sa conventional na ganda o itsura. Pero iba yung may advantage na ang maganda sa walang silbi ang hindi maganda. Yung, di ba? Yung walang silbi ang hindi, iba yung advantage sa maganda sa walang silbi na hindi maganda. Yung pangalawa kasi hindi na observation yan. Panlalait na yan at mali yung logic na yan. Okay? Pangalawa, yung line na na pagpangit ka, trabaho ka, parang lalaki. Well, Brad, anong ibig sabihin nun? Diba? Parang sinasabi nyo na kapag babae ka, dapat normal, kapag babae ka, normal dapat na hindi ka kumayot at umasa lang sa itsura, no? At kapag kumayod ka, panglalaki na yun, di ba? Doon pa lang, at kita mo yung lumang pag-iisip, no? Na ang value ng babae nakabitin sa ganda, no? At ang work ethic nakabitin sa pagiging lalaki. Well, medyo parehas sa saglay, dito. Parehong sablay kasi dito, no? Pangatlo, yung easy life na sinasabi nila, well, half truth, oo, may mga taong nakakaangat dahil sa itsura, pero marami ring maganda na pinagtitipa, no? Minamanipula, ginagawang trophy, yung o kaya yung nilulook down yung kapag nagkamali, no? At marami ring hindi pasok sa beauty standards na may malaking kita, malaking impact, may respeto, may disiplina at mayroong totoong achievements, no? Kung ang buhay mo nakasalalay lang sa itsura, hindi easy life 'yon, okay? Delikado 'yon. Kasi isang araw tanda, stress, sakit o isang maling desisyon babagsak ka. Pangapat, ito yung philosophy tayo saglit dito, no, mga stories. Sa Kantian ethics, no, may principle na dapat trato sa tao ay ends in themselves, no, hindi means, okay? Pag sinabi mong walang silbi ang isang ng isang babae dahil lang sa itsura, ginagawa mo siyang object, no, parang product na may defect, no, hindi tao. At sa mga virtue ethics naman, no, which is Aristotle, no, ang karakter hindi nasusukat sa mukha, no, nasusukat sa gawi, disiplina, tapang, pagiging makatarungan at respeto. At panglima, no, yung historical context, yung matagal nang may beauty standard ang nagpo-produce sa media, ads at pop culture. Noon pa man, may ideya na ang babae pang-display at pang-asawa haba ang lalaki ay nagtatrabaho at pang-provide. No? Ang problema kasi dito, dinadala pa rin nila yung lumang model na yan, no, sa 2026 na parang dapat ganun pa rin, no. Ang reality check naman kasi dito, lahat ng tao kailangan kumayot at ang dignidad ng tao hindi depende sa itsura. Ngayon, mga stories, no, kung linya na ang walang shortcut at napangit ang babae, alam mo kung
ano yung mas totoo. Well, walang shortcut ang buhay kung gusto mo ng matinong resulta. At kung may shortcut man na nakukuha sa itsura, hindi yon karangalan. Medyo madalas transactional yon. May kapalit, may control, may utang na loob, may risk naman yon. Kaya para sa akin, ang pinaka-toxic dito hindi lang yung pagmamaliit na sa pangit kundi yung mensahe na yung value ng babae / it is equals to ganda, no? Tapos yung worth is equals to para sa lalaki. At saka yung connection at respect is equal to nabibili sa itsura. Yan yung mindset na napapanatili sa sexism o lookism, no? At sa mga nakakarinig nito sa mga babae, lalo na yung tinamaan sa self-esteem, hindi ka walang silbi. Hindi ka walang silbi, may silbi ka naman, okay? Ang silbi mo naman, hindi mo kailangan ipaliwanag sa sinumang mababaw mag-isip, no? At yes, magtrabaho ka, mag-aral ka, mag-level up ka, kasi hindi dahil pangit ka, kundi dahil may gusto kang marating. Ganun lang yun. Okay? Period yun. Mga stories, ito yung aking totoong may beauty privilege to. Pero hindi rason yun para mabasag ng pagkatao ng iba. Kung gusto natin maging real talk, no, ito yun. Ang itsura, bonus yun, isa sa plus yun. Pero ang character, skills, at disiplina, yan ang pangmatagalan. At yung pananaw na kapag babae ka, dapat may advantage ka sa itsura. Hindi yan katotohanan. Conditioning lipunan yan na pwedeng baguhin simula sa pananalita. So, mga stories, kayo, anong sa tingin niyo? Ano sa tingin niyo? Observation lang ba yung beauty privilege o nagiging excuse na ito para sa mambababa lang tao? At ito, paano dapat ikolat yung ganitong usap? Diretso o kalmado para may chance matuto? So, comment down below at pag-usapan natin yan. Kung gusto niyo mga ganitong opinionated, logical, prank, please click the commentary video. Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. Mga stories, kung meron kayong bukal sa inyong puso dyan, may Gcash o Maya sa may pin comment, no, sa baba, no, para pag-upgrade ko ng PC ko at ang video cam para sa aking channel, no. May improve ang contents para sa inyo. Okay? Maraming salamat po. No? As always, mga stories, thank you and have a great never stores. Bye!